Handa umano si Albuera Leyte, mayoral candidate Kerwin Espinosa na tumistigo sa International Criminal Court patungkol sa pulis na sangkot sa war on drugs. Alam niyo yung pagkakasabi ng News 5 na sangkot sa war on drugs, akala mo krimen yung war on drugs eh. No? Akala mo, ang war on drugs po ay proyekto ng pamahalaan. Hindi proyekto, programa. Programa po to ng pamahalaan. Pero kung i-present ngayon, etong gobyernong ito, kung pinipresent yung war on drugs, kala mo krimen eh. Hindi po krimen yung war on drugs. In fact, ito po ang isa sa pinakamagandang proyekto ni Tatay Digong. Siyempre, hindi nyo aaminin yan. Kayong mga kalaban, kayong mga kontrabulate, never nyong aaminin yan. Na isa to sa pinakamagandang proyekto, pinakamagandang programa ng naging Pangulo ng Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon. No? Okay. Kita nyo, kung i-present nila, handa umano si Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa na tumistigo sa International Criminal Court patungkol sa pulis na sangkot sa war on drugs. Lahat po ng pulis sangkot sa war on drugs. Dahil yan po ay legal na pinag-uutos ng Pangulo ng Pilipinas. Bakit hindi ka, ang pulis po na ayaw makipag-war on drugs, yun po ang lumalabag sa batas. Ngayon, ang problema ko rito, self-confess po to na drug lord. Umamin po to na drug lord. Titistigo yung drug lord laban sa pulis sa legal na programa ng pamahalaan. Ngayon lang po ako, titistigo ka dahil drug lord ang titistigo. Willing siyang pumunta sa ICC para tumistigo. Ang tindi po talaga ng ano natin ngayon eh. Wala na pong direksyon talaga yung pamahalaan natin. Kanina ko pa nasasabi, no? Alam niyo po, marami nagtataka. Bakit ganito kagulo yung kayo, hindi ba kayo naguguluhan? Tignan niyo po yung mga tinutugis. Kaibigan ni Duterte, mga vlogger na supporter ni Duterte. Yan po ang tinutugis ng mga kapulisan eh. Wala sino sikat na tinutugis ng kapulisan na na gumawa ng krimen. Dati po at least kahit papano alam na natin yan pong kidnapping, di ba? Yung kidnapping po ng mga Chinese at pinatay. Alam niyo sabi nung mga Chinese businessman, Chinese-Filipino businessman, alam niyo po kung ano sabi nila? Mahihinuha mo na marami nagbabayad sa kanila ng ransom eh. Sabi nila kakaiba to kasi nagbigay na ng ransom, pinatay pa. Ibang uri talaga ngayon, no? Iba ka talaga, BBM. Opo, bias po lahat ng tao. Wala pong hindi bias. Ako po bias at ako po ay aminadong bias. Yung mga pagkunwari, wala pong hindi bias. Pag kayo kumontra sa akin, bias din kayo. Ako bias ako sa Duterte. Pag kinontra nyo ko, bias naman kayo, anti-Duterte kayo. Pati ba naman nagbubulahan pa tayo? Wala pong hindi neutral. Ay wala pong neutral. Lahat po ng tao bias. Hindi nyo po pwedeng sabihin, bias ka kasi Badong. Tama. Ikaw din bias eh. Lahat po tayo bias. Wala pong usapin yan. Ang usapin, sino po ang lumalabag ng batas? Kung sino po yung, ang pagiging drug lord po ba ay legal na ngayon? Hindi na po bawal maging drug lord? Kailan pa? Bigyan nyo na ng award. Pinakamaraming drogang na ibenta kung normal na pala yung pagiging drug lord.
Okay. Punta tayo rito sa kaya nakakasuka. Bakit ganyan? Ito po, maganda 'tong sinabi ni Edwin Hamora. I don't condone violence, but if you're this person who said the ICC is just doing its job and is now scared as shit with the kidnapping targeting rich people like you, did you know you were safe when Duterte was singing PI ninyo? 'Di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, kayo pong mga Chinese Filipino community o yung buong business community, sa totoo lang po, no? Ang buong business community, kayo po ang unang nakinabang kay Tatay Digong. Naging safe po kayo, wala po itong mga kidnap for ransom na to na nawala po yan. Pati criminality, pati mga kriminal po takot kay ano eh. Takot kay Tatay Digong eh. Sa totoo lang po. Nakisawsaw kayo, no? Nakibanat kayo kay Digong, sumuporta kayo dahil lang sa yung ABS-CBN, ay pinasara ni Digong, dahil lang sa si Lusyutan ay pinagbayad ng mga tax. Ngayon, alam ko po, nararamdaman nyo, sana, katulad na lang ni Digong sana yung presidente. Yung mayroong kang aasahan na lulutasin yung mga problema ng bansa. Ngayon, panay tokis. Wala nang kundi tokis. Lahat ng problema bibintang sa mga Duterte. Di ba? Namimiss nyo si Tatay Digong kahit papano safe kayo. Ang mga hindi lang naman kampante kay Tatay Digong, yung mga kriminal at mga magnanakaw. Drug lords, kriminal, magnanakaw. Pero yung mga businessman, malaya po sila nakakapag-business, wala pong kakaba-kaba. Kaya ito pong maiingay na to, dyan po kasama yan, yung mga maiingay na sa drug lord, kriminal at mga magnanakaw. Yan lang. Mamili kayo, yung mahusay na kritiko ni Tatay Digong. Maingay silang kritiko kailan? Nung wala na sa kapangyarihan si Digong. Kala nyo ba ganyan sila katapang? Nung nasa kapangyarihan pa si Digong? Putya, yung mga congressman na yan, tignan nyo po, kakampi ni Digong yan nung siya ay nasa kapangyarihan. Kakampiyan ni Digong, yung mga yan. Yung mga pinakamadadakdak na mga congressman, kakampi ni Digong yan nun. Ngayon, galit na galit. O, na sila, napasubo na. Kinakailangan na nilang pangatawanan yan lahat dahil wala na po silang political career. Pag si BP Sara, ito po sukatan nating lahat. Pag si BP Sara po na-impeach, pag hindi nila na-impeach si BP Sara, tapos na mga political career nila. Pero, wag po natin sa kanila ibigay, no? Wag po tayo maniwala dyan sa mga pasarbe nila, katarantaduhan yung pasarbe niyan. Saan ka nakakita halos lahat ng survey, number 1 si Bongo? Straightan ang laban eh. Dapat lahat ng survey, pasok yung 10 kung number 1 si Bongo. Di ba? Saan ka nakakita na straightan? Kayo kung totoo yung pasarvey nila, iboboto ko si Bongo. Pero ang iboboto ko, 2 Tulfo, Cayetano, si Abi Binay. Putya lahat ng pagkatapos ni Bongo, Bato, tapos ang iboboto mo na lahat Duterte, Marcos. Katarantaduhan po yan. Pattern yan, may nagtakda. Ito dapat para hindi tayo halata. Dapat halos pare-pareho tayo.
Yan yan eh, di ba? Dapat halos pare-pareho tayo. Ano yung formula dapat? Dapat may dalawang oposisyon, si Bato at si Go. Dapat may isa rin para hindi ganong halata, meron din dapat independent, si Willie Rebillame. Si Willie Rebillame may boboto, utot nyo. Tapos lahat na, Marcos na. Pinagbubulan nyo kung may pwede yan noon, yung formula na yan, ganyan talaga ang formula noong araw. Noong walang pinakulong na Presidente Duterte. Noong walang pinakontempt na Vice President Sara Duterte. No? Noong walang mga kalokohan na ganito. Pero ngayong may mga alam ng mga tao, may malalaking welga. Dinuduro-duro ninyo yung mga Duterte supporters. Ngayon, hindi na lang po kay OJC, nakita nyo po kung gaano sila katindi. Sinasagad, ngayon po, pinag-iinitan nila iglesia. Hindi ko po alam na meron yatang pinadakip na iglesia. Ikalawa, etong reporter nila sa Malacanang. Dahil panay ang tanong at natataranta, katangi-tangi yung Net25 reporter eh. Bakit po natataranta sila doon? Kasi pag nagtanong, banat kay Claire eh. Hindi niya masagot. Kaya pinag-iinitan pati yung reporter ng Iglesia ni Cristo. Ganyan po. Sa tingin nyo, yung lahat ng pangyari na to, pinakulong nyo si Tatay Digong, kinontempt ninyo. Kinontempt ninyo si BP Sara, pinakulong nyo si Pastor Kibuloy, hindi nyo pinansin yung milyong-milyong kandidato ni Marcoleta, hindi nyo pinansin yung milyon-milyong umaten kala Marcoleta at INC. Sa tingin ninyo, hindi pa straight ang iboboto ng mga supporter ni Digong? Paano nagkaroon na number 1 si Bongo sa lahat halos, number 1 si Bongo, tapos si Bato lang ngayong kapartner niya, lahat panay mga Marcos na. Imposible. Imposible po yan. Yan po ang pinakamalaking kalokohan sa mga survey company. Kaya hindi po kapanipaniwala yung pasarvey ninyo. Pero ganun pa man, gusto nga nila i-zero talaga eh. Kaya lang, lalong walang maniniwala pag siniro nila, di ba? Lalo pong walang maniniwala pag siniro ninyo. Kaloko, ilan po ang sinasarvey ninyo? 1,000? 120 million ng mga Pilipino. Ilan po sinasarvey nyo? 1,000? Saan nakabase yan lahat? Sa Ilocos lang kayo lahat? Kita nyo kalokohan nyo. Baka sa Ilocos lang lahat yan. Sa Mindanao, zero kayo eh. Visayas, Mindanao, Duterte country yun. Sasabihin nyo na mananalo kayo. Hindi naman sira sa Metro Manila. Malayong malayo sa katotohanan yung mga pasarvey nyo. Kaya nga, baka nga sa Ilocos yan, kaya 10 sa kanila eh. Kaya wala na po pagkatapos po nitong eleksyon na to, wala na pong maniniwala dyan mismo sa inyong mga pasarvey. Yan po ang ginawa ninyo. Wala na ngayong maniniwala sa survey. Magmula ngayon, di na po pinaniniwala. Nakala nyo ba, talo na sa survey? Wala na po. Ngayon po, tinuturing po yung survey nyo na malaking kalokohan. Hindi na po mind conditioning ang ginagawa nila sa survey. Talagang pinagpipilitan na nila. Hindi nyo na makukondisyon yung tao. Ito po, WR numero poll. Sino po nakakaalam kung kanino yung WR numero na yan? Narinig nyo na ba yan? WR numero? Kunwari, mataas si BP Sara. Sarili nyo ng pasarvey, mataas pa rin si BP Sara. Para may maniwala lang. Kasi pag nagsimula kayo na mababa si BP Sara, wala nang kwenta yung survey na yan agad. Uutuin nyo kami, di ba? WR numero poll survey. 50% si BP Sara, 29% si Marcos. Habang papalapit ang eleksyon, puta si Martin, 90%, si BP Sara, 0.1 na lang.